Hi everyone, I'm Teresa G and I'm here to share with you yung naging experience ko sa pagpasok sa Canada. Noong June, nagbigay ng announcement ang Embassy ng Canada na pwede nang pumasok sa Canada as tourist ang mga Filipinos basta nakapasok na sila sa Canada for the past 10 years and or meron tayong valid na B1, B2 US visa. So, since meron na akong valid na tourist visa to US, nag-apply ako ng ETA and nag-grant naman. Tapos, since pupunta naman ako ng US nitong September, sinama ko na or dinagdag ko na sa itinerary yung pagpasok din ng Canada. So, ang aking naging biyahe ay from San Francisco to Edmonton. Ayan. So, sa San Francisco, California, doon ako nagpunta sa International Airport. Kaya lang, hindi namin makita doon yung Air Canada na airline. So, nakadalawang balik kami doon ni na uncle, pero wala. So, sabi ko, hanapin ko na lang sa loob. Nalaman ko na kailangan ko pala talagang pumunta ng Terminal 2 kasi yun yung nakalagay sa ticket ko, Terminal 2. I really thought na pag international airport, andun na yung Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, hindi pala. So, tinuruan naman ako ng airport crew na kung paano makapunta sa Terminal 2 from international airport. Kailangan ko sumakay ng air train. And then, sa air train, sa second floor, meron dun blue line and red line. So, ito, hindi na to sinabi ng airport crew. Nalaman ko na lang nung nandun na ako. Ang sinakyan ko ay yung red line dahil mas mabilis kang makapunta sa Terminal 2 dahil ang first stop nga ay Terminal 1 and then second stop ay Terminal 2. Unlike yung blue line, parang second to the last na stop niya yung Terminal 2. Yan. Tapos, pagdating ko dun sa Terminal 2, security checkpoint na agad yung bumungad sa akin. So, since nag-check-in online ako, hindi na ako kailangan pang pumunta dun sa airline counter. And since wala naman akong check-in baggage, diretso na ako sa checkpoint, sa security checkpoint. As per the security officer. Nung pinakita ko kasi yung boarding pass ko na soft copy, sabi niya pwede na daw ako dumaan agad sa security checkpoint. And then sa security checkpoint, pinatanggal yung sapatos and pinaremove din yung laptop or any tablets na nasa luggage or bag. After passing through the security checkpoint, diretso na ako sa boarding gate. And sa boarding gate, tinawag yung pangalan ko. So, pumunta ako doon sa airline counter and then tinanong ako kung meron ba akong PR code. Sabi ko, no, I don't have a PR code, but sabi ko, I only have an ETA. Tapos, chinek niya, siguro nakita niya na nga na may ETA, and then, pinrint niya yung boarding pass ko. Both from San Francisco to Vancouver and then Vancouver to Edmonton. Kasi meron kaming 2 hours na layover sa Vancouver. Pagpasok ko sa aeroplano, naging upuan ko pala ay nasa middle seat. So, napagitnaan ako ng dalawang Canadian na lalaki na napakatangkad. Yung nasa left side ko, yung nasa window seat, medyo behave. Yung nasa aisle seat, yun yung terrible. Kasi, nung pagdating niya, parang siya na yung last man to board the plane, hinampas na lang niya or binagsak na lang niya bigla yung dala niyang bag sa upuan niya, and then, ang ingay niya nung dinalagay niya yung iba niyang panggamit sa cabin. And then, nung merong announcement, sinasabi niya, naririnig ko, who cares about that announcement? Sabi niya ganon. And then, mura siya ng mura na what the F, ganyan. And then, there was a time na parang biglang pinatay yung ilaw and then bumukas uli. Tapos sabi niya, just
just turn off the lights. Ayan, sabi niya, just turn off the lights. Ayan, so sumisigaw siya. Tapos, nung pa-take off na kami, nilapitan siya ng cabin crew dahil hindi pa siya naka-seatbelt. Tapos, inis na inis siya. Nag-seatbelt naman siya kasi kung hindi, lalabasin siya ng eroplano. And then, maya-maya, binalikan na naman siya dahil yung upuan niya naka-recline. Di ba dapat hindi? So, banas na naman ng kuya. And last, na balik sa kanya, yung bag niya kasi, na nandiyan sa may paanan niya, hindi niya inusog dun sa ilalim ng upuan na nasa harap niya. Tapos sabi niya, "You guys are not allowing me to sleep, huh?" Sabi niya ganon. Tapos sabi nung airline crew or ng cabin crew, sumunod po kasi kayo para makatulog na kayo kung gusto mong matulog. Tama nga naman. And then, sobrang nagpe-pray talaga ako kasi kinakabahan ako dahil may attitude nga si kuya. Inisip ko no, diba, yung mga leon nga na tame ng ating Lord. So, talagang nagpe-pray ako. Tapos, thank God kasi maya-maya parang nahimasmasan si kuya. Bigla siyang tumayo or bigla siyang may parang hinahanap sa ilalim ng upuan namin. And then, tiningnan niya lahat ng mga cabin kung parang may nawawala siyang bagay. And then, nagbait-baitan si kuya. Lumapit siya kasi sa cabin crew, tapos nangihingi siya ng tulong kung meron ba silang nakitang Burberry bag, ganyan, kasi nawawala. Tapos, ang sabi nung cabin crew is, mag-reach out daw sila dun sa San Francisco, California na airport para ma-check kung meron bang naiwan dun na pouch na tulad nung dinidescribe niya. So, bait-baitan si kuya. Tapos sabi pa niya, I'm very willing to pay. Kaya doon sa mga makakita or kusino man. Tapos, kinausap din niya ako. Sabi niya, have you seen me bringing any Burberry pouch? Tapos, in-explain niya kung gaano kalaki. Tapos sabi ko, actually, half sleep and half awake ako nung dumating ka. So, hindi ko napansin kung ano yung dala mo. Ganyan. Tapos sabi niya, yun nga, expensive daw kasi yung things na nandun sa Burberry bag na yun. Tapos sabi ko, oh, I really hope you find it. Sabi ko, ganun na lang. Tapos, nung nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, sabi nung cabin crew, I'm so sorry, but the ground airport crew told us na wala daw silang nakitang ganun. So, in-advise na lang siya na tawagan yung lost and found. So, pagbaba namin ng Vancouver, nagkaroon na siya ng signal doon. Naririnig ko siya, tinatawagan niya lost and found na hotline. Ring lang ng ring. So, hindi ko na alam kung na-contact ba niya or hindi kasi nauna na akong lumabas sa kanya. Nagstay lang siya doon sa aeroplano, sa upuan niya. And then, paglabas mo ng airplane, wala namang nag-a-assist ng mga airline crew unlike doon sa ANA. Nung pumunta ako ng Los Angeles, may layover sa Japan, ina-assist kami ng airline crew kung saan kami pupunta, anong dapat na gawin, ganyan. Unlike dito sa Air Canada, it's for you to find out. Ayan. So, ginawa ko na lang, nagtanong-tanong na lang ako doon sa mga airport crew and then sabi nga nila, i-follow ko lang daw yung Canada connections. Kasi meron doon US connections, Canada connections. So, since sa Canada ko or papunta ako ng Canada pa rin, so Canada connections. And then, medyo mahaba yung lalakarin. Tapos, biglang merong isang kang dadaanan na merong airport crew na kukunin na kinuha yung dalawa kong boarding pass. Yung San Francisco to Vancouver and then Vancouver to Edmonton. Tapos, pagkapas ko doon, napunta naman ako sa isang area na may mga kiosk, mga machines. Tapos, meron ding airport crew doon, in-explain niya kung anong dapat na gawin. So, sabi niya, i-scan nga daw yung passport, which I did, and then, fill outan ko yung form. May mga questions doon kung saan ka nakatirang bansa.
kung saan kang bansa galing prior to Canada, ilang days ka magstay sa Canada, ganon. And then, pipicturean ka. So, tanggalin mo yung salamin mo, kung ano man, tapos tingin ka sa camera. And then, meron ng mapiprint na paper na nandun yung picture mo, yun yung ibibigay mo ngayon sa immigration officer. So, after nung kiosk na yun, diretso ka na doon sa immigration officer. Tapos, sobrang nag-pray ako kasi dun sa experience ko sa pagpasok sa San Francisco from Manila, na-hold ako sa immigration. Na-interrogate pa ako nagkaroon pa ng second interrogation sa immigration room. So dito, nag-pray talaga ako na, Lord, I pray hindi ko na ma-experience yon. So thankful ako sa Lord dahil mabait yung napunta sa aking immigration officer. Ang mga questions lang niya ay, what brings you here sa Canada? Sabi ko, for vacation lang po and visit ko lang po yung mga relatives ko. Sabi niya, ilang araw. For how long pala? Sabi niya, for how long? Sabi ko, 12 days only. Sabi niya, what will you do in 12 days? Actually, wala akong itinerary. Buti na lang, alala ko yung Lake Louise. Sabi ko na lang, I think my aunt will bring me to Lake Louise. Sabi ko ganon. And then sabi niya, what do you do in your country? I mean, do you work? Tapos sabi ko, yes, nag-work ako. Tapos tinanong niya ako ano yung work ko. So, in-explain ko. And then, afterwards, tinanong niya, are you on leave? Sabi niya, are you on leave? Since nag-work pala ako, diba? So, sabi ko, actually, we can work remotely. But for today, sabi ko gano'n, since meron akong flight, nag-request ako ng paid time off. And then, ayun, pinapasok na niya ako. Salamat sa Lord. So, yun yung pinapasalamatan ko sa Lord dahil hindi na ako nahirapan pa sa immigration. And then, after immigration, wala na uling security na checkpoint doon sa Vancouver. Ayan, dire-diretso ka na sa boarding gate. Unlike kasi dun sa biyahe ko from Manila to San Francisco, merong layover sa Taiwan. Sa Taiwan, meron na namang security checkpoint bago ka makarating sa boarding gate mo. Unlike dito sa Vancouver, wala na. Diretso ka na sa boarding gate. And then, so sa boarding gate, naghintay ako. And then, nagpray ako sana maayos yung maging katabi ko. Ang napunta ko palang seat ay 12A. Sa likod lang siya ng business class. And then, window seat. Kaya lang yung nakatabi ko. Mabait naman, pero galing siya sa bansang may amoy. So, tiniis ko na lang, kaysa naman sa rude na naman yung makatabi ko. 1.5 hour lang naman yung biyahe. And then, napakaganda nung view on top. Dahil nakikita ko dun yung mga matataas na mga bundok na may mga yellow on top. And then, may mga rivers. Ayun, may mga flowing waters sa tuktok ng bundok. So, napakaganda niya. And then, pagdating sa Edmonton, syempre, dumaan na ako sa immigration sa Vancouver, sa Edmonton Airport, hindi na. Diretso na agad sa exit. Ayan. So, since wala naman akong check-in baggage, exit na ako agad. At, ayun, andito na ako sa Canada. So, thank God. And, I hope naging helpful kahit paano itong vlog na to. And just in case na meron kayong questions, just feel free to drop your comments. And I hope kung sino man ang hindi pa subscriber na aking channel, please do subscribe. And if you want to share, I really appreciate it. Thank you and have a great day.